pag-usapan nga, mabilisan to, pag-usapan natin yung epekto po ng sigalot dyan sa Middle East. Etong binomba tayo ng mga impormasyon at mga pangyayari dyan ho sa Middle East. Ang tanong, alam nyo naman ang ekonomiya natin dito sa Pilipinas, ha? Ang sabi nga nila hindi ko pwede sabihin sa area na sa isip ko. Dali, i-edit ko lang, ha? Sinipon, ha? Kapag sinipon ng ibang bansa, parang magkakaubo na tayo. Ha? Pagka ang Amerika ay, ano ba mangyari? Ano ba pwede? Sumakit ang ulo. Ha? Dito sa Pilipinas, para na tayong tatrangkasuhin. Yun. Ano ngayon ang epekto? Ito mga students, pag-usapan ninyo ito sa klase, ha? Yung mga teacher na nanonood at nakikinig ngayon sa DWIZ, especially sa social media, pag-usapan ninyo to para malaman ng mga bata. Ito'y history. Ha? Ito'y history para malaman ng mga bata kung ano iisipin at paano ang ma-expose din sila sa mga ganitong pangyayari. Nasa linya po natin, syempre, isang ekonomista po ito, si Professor Astro Del Castillo. Prof, magandang araw. Dennis, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Nako, ito nga yung sinasabi ko, Prof, sabi ko pagka yung ibang bansa sinipon-sipon, tayo may trangkaso na. Yung epekto sa atin. Okay, sa isang pangkaraniwang Pilipino, Prof, kapag ka nagtanong, ano ngayon, kung may gera sila dyan, ang layo-layo naman sa atin yan, ano naman ang magiging effect sa atin yan? Go ahead, Prof. Yes, Dennis, no? Talagang may epekto ito, no? Sa kadailanan na talagang kasama naman tayo sa global trade, no? Opo. Isa sa rin sa talagang basic commodity na nagpapaikot sa ating ekonomiya ay langis, no? Dahil sa kaguluhan sa Middle East, may epekto talaga sa presyo ng enerhiya, lalo na langis, no? Oo. Pag tumaas ang langis, ito ay inflationary, no? Inflationary hindi lang sa atin, pati sa ibang bansa dahil meron din silang mga pinuproduce, no, at pinapadala dito sa Pilipinas. So inflationary to. So hindi to biro. Ito ay tataas ang bilihin sa atin, liliit ang kakayahan ng ating piso or ng ating 10 piso makabili ng mga basic goods and services, no. So talagang ito yung mga epekto na to, energy and presyo ng mga bilihin. Paano ba to, Prof? Kasi kanina sa opening po ng aming programa na Ronda Pilipinas, nag-usap kami nitong si Daryl kanina, si Daryl Justin. Sabi ko, hindi ba't ang Pilipinas ay merong naka-reserve ng 15 to 30 days? Paano ba? Apektado ho ba tayo? Kasi ang iniisip ko po, hindi ito agad-agad maapektuhan dahil tayo may nakareserba at ito po'y nakaayon sa batas, Prof. Ito mga oil companies. Correct. Yes, Dennis, tama yun, no? Kaso lang dahil alam mo naman, ang speculations, yung mga kailangan rin ng mga fuel, mag-evac yan na mas maaga, no? So ma-deplete na yan at kailangan i-replenish na. So pag mag-replenish na, kailangan bumili ka na ng bagong langis, no, sa bagong presyo, no, sa ating global market, no? So talagang may pressure, no, na tumaas. Kung titingnan mo ang galawan ng presyo sa presyo ng langis, no, sa world market, WTI, Brent, yung sa Singapore, no, nagtaas na, no, at least 3 to 5%, no, tumaas in 2 days. So talagang may epekto sa atin, may epekto sa ating ekonomiya. Paano po yung mga bansa na maraming gasolina, maraming oil? Sila ba'y, ito ay magiging rason na sila'y, teka muna, mangangailangan yung ibang bansa ng oil dahil yung iba dyan ay nakadepende sa Middle East. Tayo ay may nakareserba sa atin at okay na okay tayo. Magiging rason ba yan na sasabihin nila, teka muna, kung gusto nyo bumili sa amin, dapat mas mataas na presyo, demand? Opo, pwede naman po i-consider ng ibang bansa yan, lalo na Amerika. Isa po sila sa pinaka-malaki ang reserve, no? At dati naman po ay talagang nakatulog sila i-balance yung tumataas na presyo ng langis, no? Ang OPEC naman po, pwede naman mag-decide na mas maging sensitive sila sa pangangailangan ng global economy, no? So pwedeng hindi ganun kataas ang talagang kanilang sabihin sa kanilang mga miyembro. May possibility po. Kaso lang, Kuya Dennis, kasama Dennis, ang problema dyan kung tuloy-tuloy ang threat
sa isang area, no, lalo na yung Strait of Hormuz, no, kung talagang medyo ma-threaten yung area na yon, dito dumadaan kasi yung mga oil tankers, no. So mas lalong maapektuhan 'yan. So talagang pinapanood namin tong kaganapan na to halos oras-oras. Oo. Kapag pinag-uusapan po natin yung epektong grabe sa atin na may announcement naman na ang Department of Energy na may increase na naman yata sa gasolina. Kapag gano'n ho kahaba ang gera na ito para talagang direktang epekto sa atin ay malaki? Prof. Yes, oo. Pag tumagal to, hindi to maganda sa kadahilanan na tuloy-tuloy ang presyo ng langis sa world market, no, na pwedeng umabot ng sabi ng mga eksperto, between $90 to $100 per barrel. So, ang resulta niyan ay mahigit pa sa mga nakaraang linggo na pagtaas, no? Kaya kailangan talagang paghandaan ng ating mga kababayan. Hindi lang hindi lang presyo ng langis ang atin dapat sa isip, no? Marami pa rin tayong ini-import na naapektuhan din ang pagtaas ng langis sa ibang bansa na ini-import natin, lalo na ang pagkain, no? Lalo na ang pagkain. So dapat talaga paghandaan ng ating mga kababayan. Yun. Tako, saka isa pa, Prof, kapag tumaas ang gasolina, lahat na yan, automatic tataas. As in lahat na, serbisyo, 'di ba? Lahat ng mga produkto, lahat yan gumagamit ng langis. Lalong-lalo na sa mga anong tawag dito, yung mga dinideliver at binabiyahe ng mga goods, Prof. Yes, tama po 'yun. Kaya napaka-importante po paghandaan ng ating mga kababayan itong kaganapan na ito. Ito po ay hindi lang nangyayari doon sa ibang bansa, hindi lang po OFWs ang naapektuhan, hindi lang po langis, no? Halos lahat po mararamdaman natin kahit po napakalayo, no? Napaka-importante paghandaan po ng ating ng ating gobyerno itong nangyayari na ito, no? Lalo na po sana hindi humaba. Very uncertain considering that nadamay na rin yung mga iba't ibang bansa, no? Hindi lang US, hindi lang Israel, pati na po yung mga Middle East countries, no? Ang threat po ng Iran ay medyo matapang at baka talaga mag-spread po globally, no? So dapat po paghandaan sa kadahilanan ng itong uncertainty na ito ay nakakapagpataas po talaga ng presyo ng mga bilihin, no? Lalo na ng langis at yung mga basic goods and services. Tama. Nako, ito pa, isang anggulo ng problemang ito, Prof. Yung mga OFWs. Dahil ang dami nating worker dyan sa Middle East, hindi lang isang bansa pinag-uusapan din napakarami. Itong mga OFWs na regular na nagpapadala ng kanilang mga suporta sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, mga OFWs, Prof. Tama po, no? Halos 2 milyon po na OFWs ang andoon. Yes. Malaki rin po ang pinapadala nilang limitan sa atin. Hindi rin po maganda kung mawalan sila ng trabaho or mahinto, no? Dahil posibleng maapektuhan ang pagpadala ng pera. Pero nakita po natin na mga nakaraan na hindi naman ho masyadong naapektuhan, no, nung every time na may kaguluhan dyan. However, iba na nga po yung kaguluhan ngayon dahil madaming bansa na po ang involved, no. So napaka-importante po yung safety at yung repatriation ng ating mga kababayan, no. Kailangan din po talaga magkaroon ng programa ang ating gobyerno kung paano ma-soften yung impact in case na humina yung ating remittances, lalo na manggagaling sa Middle East. Pagka naapektuhan po tayo ng hindi pagpapadala for the meantime ng mga OFWs dito sa Pilipinas, ano naman ang magiging epekto sa atin ito? Sabihin natin 1 month, sabihin natin pinakamaiksi 1 month na hindi nagpadala, Prof. Well, definitely maapektuhan yung ekonomiya mo dahil isa ito sa mga pinanggagalingan ng pag-ikot ng ating ekonomiya, no? Yung pagpasok ng pera na iyan ay mas madaming na itutulong sa ekonomiya dahil umiikot yung pinasok na pera na iyon sa ating sistema, sa ating ekonomiya. Pero sa tingin naman natin na Dennis, hindi sana mangyari, no? Even though na talagang uncertain pa rin yung sitwasyon, pero napaka-importante na paghandaan ng ating mga kababayan yung nangyayari. Kailangan na mas maayos sila yung sa kanilang personal finance. Alam natin, mahirap na ngayon, pero kailangan mag-tighten up pa sila ngayon, lalo na ngayon, no?
kailangan lagi silang maayos ang kanilang emergency fund. Meron silang 3 hanggang 6 na buwan na emergency fund para sa kanilang living expenses, no? Kailangan mas maging mas maayos pa sila sa paggagastos nila at pagtingin ng mga oportunidad na para makadagdag sa kanilang kita sa pang-araw-araw. Kasi tinanong yung mga OFW, Prof, kung gusto nilang umuwi, mag-repatriate, ayaw daw nila eh. Mas kung may problema daw sila doon, pag uwi daw nila dito, wala din naman daw silang gagawin. Baka naman daw sila mamatay ng gutom rin eh. Tama po yan. Ganun nga po rin yan nakikita nating experience. No? Iba rin talaga yung kultura, Dennis, ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino. Eh. Mas kung alam nila magsusurvive sila doon at makakatulong sila sa pamilya dito, they will opt to stay there, no, rather than be repatriated. Yeah. Except meron talagang mga apektado at malitang na-save, no, na talagang kailangan na umuwi, no, at posibleng naapektuhan doon sa kaguluhan ang kanilang mga amo, ang kanilang mga employers, no. Kaya ang option talaga ay umuwi. Pero kalimitan, no, na nakikita natin doon sa mga kaguluhan, may umuwi pero hindi naman talagang bumubuhos ang umuwi at hindi rin tumitigil ang pagpadala ng pera. Yun. Okay. Prof, maraming salamat sa oras na binigay mo sa DWIZ po. Dennis, maraming salamat din po. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Isang ekonomista si Profesor Astro Del Castillo.